Isa pong maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Maaari po bang magbigay tayo ng ngiti sa bawat isa? Maaari po bang maupo na ang bawat isa, pumunta na sa kanya-kanyang upuan? At hihanda po ang kanyang sarili, ang ating sarili para sa pananambahan sa ating Panginoon. Ngayon po, tayo po ay nasa presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsubaybay sa ating tema para sa araw nito na Never Alone, the Promise of Christ, Presence through the Holy Spirit. Sa ating scripture sa John 14 verse 16 to 18. So muli, isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang pagdating po sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos sapagkat tayo po ay naririto ngayong araw. Mukhang kanina, simula pa lang, napakaingay na ng ating mga kapatiran. Parang ang sarap magbigay ng kumustahan sa bawat isa. Parang ilang araw o ilang linggo yata tayong hindi nagkita-kita kasi napakaingay natin. Siguro nasabik po talaga tayong lahat, no, sa bawat isa. At hinihingi ko nga po ang presensya ng bawat isa sa araw nito, na damhin natin ang presensya ng ating Panginoon at ipagpasalamat po natin ng presensya ng ating mga kapatiran na ngayon lamang po natin nakasama, si Kuya Jerome. Maaari po ba kayong tumayo at bigyan natin siya ng palakpak? At ganon din naman si Kuya Dan, na ngayon lamang po natin nakasama sa araw nito. Sila po ay mga invite ni Ate Alexis at ni Ate Madonna. At syempre, palakpakan din po natin si Kuya Cedric na for the second time. Nandito siyang muli, bumalik sa presensya ng Panginoon upang siya ay makasama natin sa araw na ito. Kaya, kung sila ay bumabalik at patuloy na bumabalik o nagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon, ganun din tayo mga kapatiran sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, alalahanin natin ang dakilang pangako ni Jesus sa John 14 verse 16 to 18 na hindi niya tayo iiwan bilang mga ulila, kundi ipinadala niya ang banal na Espiritu upang samahan tayo magpakailanman. Kaya muli ihanda natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating puso, ihanda natin ang ating isipan na tayo ay tumayo para sa ating Diyos. At sabayan niyo po ako ng taimtim sa pagbabasa ng salita ng Diyos para sa araw nito. So sabi po sa Psalm 95 verse 1 to 3, Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all good. Amen po ba? Amen. God is good. All the time and all the time, God is good. He is above all things. He is above of everything that sa lahat ng ating nararanasan sa araw na ito, He is above of everything. Kaya patuloy tayong umasa at manalangin, magtiwala sa ating Panginoon sa araw na ito. Let us pray. Aming banal na Diyos na mabuhay, Panginoon, maraming salamat po. Kami patuloy na lumalapit sa iyo ngayong araw na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri, Panginoon. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami po ay itinipon mo bilang isang pamilya upang sambahin ka, purihin ka, at maranasan ng iyong banal na presensya, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy namin kinikilala ang mga gawa mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Patuloy namin kinikilala, Panginoon, yung kalakasan na patuloy namin nararamdaman, Panginoon, mula sa iyo. Kaya naman inaaniyahan namin ang pagkilos mo ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy mo ngang linisin ang aming mga puso. Alisin mo, Panginoon, yung mga sagabal, yung mga hindrance, circumstances, struggle, Panginoon, na alam mo, Panginoon, na nagpapahirap sa aming pagsamba, Panginoon. At ihanda mo kami upang tanggapin ang iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po sapagkat sa iyong pangako ay hindi mo kami iniwan bilang mga ulila. Sa araw nito, patuloy naming maranasan nawa ang iyong pag-ibig, kapayapaan, lakas at pag-asa, Panginoon. Pagpalain mo nga nawa ang iyong mga kapatiran, ang iyong mga anak
sa bawat bahagi ng aming pagsamba, ng aming pagpupuri at pananalangin, pagbibigay at pakikinig ng iyong mga salita bilang isang pakikisama, Panginoon, ng pagsamba sa iyo, Lord God. Patuloy mo kami, Panginoon, gabayan sa mga bawat gawain namin, Panginoon, sa araw-araw, sa lahat ng manlilingkod mo. Pahiran mo kami ng iyong kapangyarihan. Patuloy, Panginoon, na maihayag namin ang iyong salita. Nawa, Panginoon, maitaas at mailuwalhati ka namin sa kalagitnaan ng aming pagsamba, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa iyo, Panginoon, na may pananampalataya at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon na si Jesus at tagapagligtas ng aming buhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa mga oras na ito, mga kapatid, huwag muna nating isipin yung ating mga problema, no? Alisin muna natin yung mga alalahanin, yung mga bigat na pinagdadaanan natin sa araw nito. Alam ko may mga bagay na sa tingin ninyo ay parang kawalan na ng pag-asa. O sa mga araw nito, meron pa kayong mga prayer na hanggang sa ngayon ay hindi pa natutupad. Pero lahat yon, ialis muna natin sa isipan. Dahil sa oras na ito, karapat-dapat na bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Siya lamang ang maitaas, siya lamang ang maisigaw, siya lamang ang mapupurihan, pagkatiwalaan sa oras na ito. Kaya tayo po ay umawit ng pagpuri at pagsamba sa pamamagitan po ng ating praise and worship team. Tignan po natin ang palakpak ang ating Diyos na buhay. Sabi nga sa kanyang salita sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya tayo mga sumasamba sa Kanya, sa ay sambahin dapat sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling ng Lord ang inyong puso, ang ating isipan, ang ating lakas upang siya ay palakpakan, awitan ng buong puso. Hallelujah! Praise God! Tayo ay malayong umindak sa Panginoon.
ating Diyos na buhay. Tunay nga, Lord, salamat, Lord, sa oras na ito na kami muli, Lord, ay magsama-sama, Lord God, na purihin ka, Panginoon, sa pamagitan, Lord, ng aming mga pag-aawit, Lord, sa iyo. Nawa, Lord, patunghayan mo ang aming mga puso na tunay na nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, sa mga oras na ito, Lord God. At dalangin namin, Lord, ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isip, ang aming lakas ay patuloy namin ialay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Pag-inda pa
Lord, ang lahat ng aming inawit ay para sa iyo, Lord God. At tunay nga, Lord, ang iyong kalooban sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kinabukasan, sa aming church, sa aming bansa, sa aming barangay, Lord. Nawa ang kalooban mo ang patuloy na mangyari at maganap, Panginoon, upang mapahayag ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan, Lord God. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat dakila ka nga sa buhay namin. Hayag sa lahat ng nangyayari na maguluman o kalungkutan, Lord God. Control mo ito, Lord God, sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, sapagkat natatagpuan namin, Lord God, ang kapayapaan kung kami ay magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kung kami ay mananalig sa iyo, Lord God, na sa iyo lamang matatagpuan ang kaligtasan na ninanais ng tao, Panginoon. Ialay mo ng mundo ang lahat sa amin, ngunit walang kabuluhan ito, Panginoon. Salamat sa mga oras nito, Panginoon, sapagkat ang lahat ng aming inawit ay karapat-dapat lamang na ialay sa iyo. Salamat sa lahat ng biyayang aming natanggap mula sa iyo, Lord God. Salamat sa patuloy na buhay na patuloy mong pinahihiram sa amin, Panginoong Diyos. Sa aming mga lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa mga pagsubok, Lord God, na binibigyan mo kami ng katagumpayan. Salamat, dakilang Diyos. Hayag ang lahat ng kabutihan mo sa amin. Bagamat nakakaranas kami ng pagsubok, ito ay daan lamang, Lord God, upang maging matatag kami at patuloy naman ang palataya sa iyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang patuloy ng aming pananambahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bigyan po natin ng palakpak ang ating Diyos na buhay. Praise God. To God be the glory. Hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ay kasama mo. Pakisabi nga po ng lahat, hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ang kasama mo. 'Di ba ang ganda ng mensahe ng ating awitin? Tayo ay sama-samang maglilingkod, tayo ay sama-samang magpupuri dahil hindi tayo nag-iisa sa Panginoon. Kaya sa araw na ito ay handa naman po natin ang ating mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling tumayo bilang paggalang sa kanyang banal na salita. Inaanayahan ko naman po si Ate Eliza Malang para sa pagbabasa ng ating scripture reading. Amen. Kung meron po tayong mga Biblia, makibukas po tayo sa John 14, verse 16 to 18. Again, John 14, verse 16 to 18. Sabi po dito, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo." Sa ngayon naman po, ihanda natin po ang ating puso upang tanggapin po ang mensahe ng ating Panginoon para sa araw na ito. Inanayan ko na po si Pastor Rafi Malang upang ipahayag ang salita ng Diyos. Good morning everyone. Sa umaga pong ito ay ating pag-uusapan ang isang mensahe na pinamagatang Never Alone, the promise of Christ's presence through the Holy Spirit. So, hindi po tayo nag-iisa at hindi kailanman mag-iisa. Sabi kay Ninoy noon, hindi ka nag-iisa. No? Pero dito, ang mensahe, hindi ka mag-iisa. No? Kasi kapag ikay nananampalataya kay Kristo, ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Holy Spirit ay mananahan sa atin at hindi ka mag-iisa kailanman. So you will never be alone. Several years ago, mayroong isang bata na nakatayo doon sa airport, doon sa NAIA, at mahigpit yung kanyang pagkakahawak sa kamay ng kanyang mama. Kasi yung papa niya ay paalis
para magtrabaho sa abroad for the first time. No? So first time nila magkakahiwalay ng papa niya. At habang nag-a-announce, nung tinatawag na yung mga pasahero para sumakay na sa eroplano, biglang nag-iiyak itong bata at nagpapalahaw doon sa airport. No? Nag-ingay na siya. Alam niyo yung bata na gustong sumama, humahabol sa magulang kapag aalis. So ganun yung kanyang iyak. No? So halos maglupasay siya doon sa sahig ng airport. At sabi niya sa papa niya, "Papa, huwag kang umalis. Sino maghahatid sa akin? Sino mag-aalaga sa akin?" Sabi niya. No? So, ang ginawa ng papa, yumuko at niyakap siya. Sabi niya, "Anak, kahit na hindi mo ako makasama ng matagal araw-araw, hindi ka mag-iisa." Sabi niya, "Tatawagan pa rin kita, gagabayan kita, at higit sa lahat, magtatrabaho ako doon para matugunan yung lahat ng pangailangan mo. At habang wala ako, andi diyan si mama, hindi ka niya iiwan." Sabi nung tatay. No? So, ilang buwan nung nakalipas, although miss na nitong bata yung kanyang papa, na-discover niya na hindi naman pala talaga siya nag-iisa. Kasi yung mama niya araw-araw, yung love and care ng mama niya, ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya abandonado o hindi siya inabandona. In John chapter 14, ganito rin po yung naramdaman ng mga disciples. They felt the same fear dahil feeling nila iiwanan na sila ni Jesus. So during that time, Jesus was preparing to leave them physically. No? Ina-announce ni Jesus, sinasabi na nila sa kanila na aalis na ako. No? So, they were physically troubled. Their hearts were troubled. Kung babasahin po natin yung chapter 14 ng Book of John, ang bungad po ni Jesus doon ay, "Do not let your hearts be troubled." So, ang context po nito, itong mga alagad ay natatakot sila. They are, andun yung kanyang takot dahil si Jesus ay sinasabi na sa kanila na iiwanan na sila. No? Pero, ang Panginoong Jesus ay nagbigay sa kanila ng isang napakagandang pangako. Sabi ni Jesus, "I will not leave you orphans." Hindi ko kayo iiwanang ulila, sabi ni Jesus sa kanila. He promised to send the Holy Spirit who would remain in them, with them, forever. Sa panahon natin ngayon, marami sa atin ay humaharap at feeling natin ay iniwan na tayo, inabandona na tayo, nakalimutan na tayo, o feeling natin parang nag-iisa tayo dito sa mundong ito. Yet, ang pangako ni Jesus ay nananatiling totoo. Because of the Holy Spirit, ang lahat ng nananampalataya kay Kristo o mananampalataya kay Kristo, siya ay pananahana ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. At dahil dito, hindi siya mag-iisa kailanman. Because the Holy Spirit will be with him or with her forever. At ang pangako ng Panginoon, "I will never leave you." God's people are never alone. And one of the deepest fears of the human heart is the fear of being abandoned. Sa context po nating mga Pilipino, na iintindihan po natin ang feeling na ito. Nakaka-identify tayo dito. Yung mga bata o yung mga anak na iniwan ng kanilang mga magulang para magtrabaho abroad, sometimes lumalaki sila na naghahanap ng kalinga ng magulang. Yung physical presence ng kanilang magulang, hinahanap nila. Yung mga magulang naman na matatanda na, nafe-feel din nila ito. Ang feeling nila ay nakakalimutan na sila ng kanilang mga anak, lalo na kung nakahiwalay siya sa kanyang mga anak, no? At bibihirang madalaw. No? So minsan, dadalawin lang pag Pasko, no? Bagong taon. Pero throughout the year, ay bibihira lang dalawin o tawagan. Kaya feeling ng itong mga magulang, especially yung mga matatanda na, nakakalimutan na sila. May ilang mga mananampalataya
They even wonder during difficult times, nasaan ang Diyos? Nagtatanong tayo, nasaan ang Diyos? Bakit parang iniwan niya ako? The disciples experienced a similar fear. Jesus had just informed them, sinabihan sila ni Jesus na, I would soon leave this world. Iiwanan ko na kayo. Their hearts were troubled and filled with uncertainty because sa loob ng 3 taon, they had depended on Jesus about everything. Ang lahat ay inaasa nila o umaasa sila kay Jesus sa lahat ng bagay. Sa loob ng 3 taon kasama nila si Jesus, lahat ng kanilang pangangailangan, lahat ng mga bagay ay umaasa sila na ibibigay sa kanila ni Jesus. Guidance, protection, comfort, hope, lahat yan ay inaasa nila kay Jesus. Yet, in this moment of fear, Jesus gave them one of the greatest promises in Scripture. The promise that they would never be left alone. Hindi sila may iwanang mag-isa. Ang big idea po dito sa mensaheng ito ay because of the Holy Spirit, believers are never abandoned, never powerless, and never without God's presence. Kapag sinabing never, hindi po mangyayari. Hindi po mangyayari na tayo aabandonuhin ng Diyos. Hindi po mangyayari na tayo magiging powerless. Hindi po mangyayari na ang presensya ng Diyos ay hindi natin makakasama because He is with us every step of the way. He is with us every seasons of life. He is with us every day, every moment. Kasama natin siya because if you have Jesus in your heart, you have God's presence in your life every day, every moment. Mga kapatid, sa gitna ng takot at pangamba ng mga alagad, hindi agad pinaliwanag ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Sa halip, ibinigay niya ang isang pangako na magbibigay sa kanila ng kapayapaan at katiyakan. At ang una nating makikita mula sa mga talatang ito ay ang katotohanang ang Banal na Espiritu ay ipinadala niya upang maging ating kasama at katulong sa bawat panahon ng ating buhay. Pero bago natin tingnan yan, tayo muna'y dumako sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong salita ng aming pagbubulayan sa mga oras na ito. Dalayan ko po ang inyong Banal na Espiritu, ang siyang kumilos, ang inyong presensya, ang aming maranasan at maramdaman sa lugar na ito, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, maghari ka po sa aming kalagitnaan. Maghari ka po sa aming puso. Maghari ka sa puso ng bawat isa na narito ngayon. Dalayan ko, Panginoon, kumilos ka sa aming buhay. Dalayan ko, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa. At dalayan ko, Panginoon, anuman pong mga pinagdadaanan namin ngayon, nais po namin itong isuko sa inyong paanan. At nawa, sa paglabas namin mamaya, ang iyong kapayapaan ang siyang dadalhin namin sa aming mga tahanan. Pagpalain niyo po inyong salita na pagbubulayan namin sa mga oras ito. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po sa mga talata na binasa natin kanina, una pang katotohanan na makikita natin dito, the Holy Spirit is our divine helper. Siya po ang ating kasama at katulong sa bawat panahon ng ating buhay. No? Sabi doon sa verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. No? Now, dito po sa talatang ito, 3 bagay po yung pinapahayag ni Jesus. Jesus reveals the beautiful work of the Trinity. Okay? Sabi diyan, I will ask the Father. So, the Son asks, sabi niya, hihilingin ko sa Ama. So, the Son asks, and then the Father sends. Sabi niya, and He will give you another helper. So, sa kanyang pag-alis, ito yung kanyang pangako, hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Hihilingin ko sa Ama, sabi niya, na He will give you another helper, and then the Holy Spirit comes to be with you forever. So the Son asks, the Father sends, and then the Holy Spirit come to be with you forever. So if you have Jesus in your heart,
kung ikay nakipag-isa kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, tinanggap po siya bilang Panginoon at tagapagligtas, the Holy Spirit is within you. And He will be with you forever. Now, the word helper comes from the Greek word parakletos. Yung pong helper na sinasabi diyan ay mula sa Greek word na parakletos, nang ibig sabihin, the one who comes alongside to help, comfort, strengthen, counsel, and advocate. No? So ito po yung trabaho ng Holy Spirit sa ating buhay. He will come alongside with us para tayo ay tulungan, i-comfort, i-counsel, palakasin, at higit sa lahat, He will be our advocate between the Father. That's why there are times hindi natin alam kung anong pagpipray natin, hindi natin masambit sa ating mga labi yung ating gustong paratingin sa Ama. The Holy Spirit, our advocate, will be with us. Siya po yung bahala magparating sa Ama nung ating nasa puso na hindi natin masambit, hindi natin masabi in word, siya po yung magpaparating doon sa Ama. Para yung ating prayer na hindi natin mabanggit, siya po ang magsasabi doon sa Ama. So, hindi lang siya tumutulong sa atin, nagko-comfort din siya, nag-strengthen siya, kina-counsel niya tayo through the Word of God, and then He is also our advocate. So, specifically, ginamit ni Jesus dito yung word na alios, na ang ibig sabihin sa English ay another of the same kind. In other words, the Holy Spirit would continue the ministry that Jesus Himself had been doing among His disciples. So kung ano po yung ginagawa ni Jesus noon sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disciples, ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ay gagawin din niya sa atin ngayon sa ating kapanahunan. No? So mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus na aalis na ako, bahala na kayo sa buhay nyo. Ang sinabi niya, hindi niya tayo iniwan upang harapin ang buhay gamit lamang ang ating sariling kalakasan. Sinabi niya, hindi tayo mag-iisa. At pag sinabi niya, hindi tayo mag-iisa, tutuparin niya yun. Ang sabi niya, He will be with us forever and He will never leave us. So, kaya kapag tayo ay nalulungkot, nalilito, natatakot, o nanghihina, ang Holy Spirit ang ating divine helper. Lahat tayo dumadaan sa mga ganitong stages ng ating buhay. May mga panahon na lulungkot tayo, may panahon na lilito tayo, natatakot o nanghihina. Tandaan natin, ang Holy Spirit ang ating divine helper. Hindi siya backup plan ng Diyos. Siya ang mismong presensya ng Diyos na kasama natin. Kapag naharap ka sa problema, huwag mong isipin na kailangan mong harapin ito na mag-isa. Manalangin at humingi ng tulong sa Holy Spirit sapagkat siya ang ating divine helper. So sa lahat ng sitwasyon, in every seasons of life, hindi natin kinakailangang harapin ito na mag-isa because we have the Holy Spirit, our divine helper. Tutulungan niya tayo. Lumapit lang tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya, at tutulungan niya tayo anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating pinagdadaanan. Pangalawa, the Holy Spirit is our permanent indwelling presence. Sabi doon sa verse 17, you know Him, for He dwells with you and will be in you. Sa Old Testament, ang Espiritu ng Diyos ay sumasama sa ilang tao para lang sa isang o ilang partikular na gawain. So meron lang specific purpose. Kaya sumasama ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, sa isang lingkod ng Diyos during that time sa Old Testament. Ngunit sa New Testament, pagdating sa New Testament, pinangako ni Jesus na sa ilalim ng bagong tipan, ang Holy Spirit ay mananahan sa bawat mananampalataya. Sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng tagasunod ni Kristo, sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoon sa Kristo bilang kanyang pagkapagligtas, ang pangako ng Diyos, siya ay kasama natin at nasa sa kalooban natin. He is with us and within us.
Napakagandang katotohanan ito bilang mga Kristiyano. Hindi tayo naglalakad na mag-isa. Ang Diyos mismo ay kasama natin at nananahan sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Our indwelling, He is our permanent indwelling presence. Minsan pakiramdam natin, malayo ang Diyos dahil sa mga problema, dahil sa mga sakit, karamdaman, o sa mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Ngunit ang presensya ng Diyos ay hindi nakabase sa kung ano ang nararamdaman natin. Ito ay nakabase sa Kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos, hindi ka mag-iisa. Hindi nakabase ito sa kung ano yung nafe-feel natin, kundi kung ano ang pinangako ng Diyos. Kung hindi natin siya maramdaman, hindi ibig sabihin nito na wala siya, na malayo siya. Kaya nga, hindi tayo dapat mag-base doon sa ating nararamdaman. Noong kasagsagan ng pandemya, noong kasalukuyang nagla-lockdown, ang maraming lugar dito sa Pilipinas, maraming tao ang nakaranas ng isolation, especially yung mga na-infect ng virus. So kailangan nilang mag-quarantine, kailangan nilang ma-isolate, no? Dahil kung hindi, ay makakahawa sila. No? So maraming tao ang nakaranas ng isolation. Maraming mga Kristiyano ang nagpatotoo na kahit sila ay mag-isa sa quarantine room o sa ospital, naranasan nila ang kapayapaan ng Diyos. Merong isang pastor na na-ospital dahil sa matinding karamdaman, wala siyang bisita dahil sa restriction, bawal ang bisita, walang bumibisita sa kanya, mag-isa lang siya sa ospital. Ngunit sinabi niya, hindi ako nag-iisa sa kwartong ito. Ang presensya ng Panginoon ay kasama ko. Yan po ang katotohanan ng indwelling presence of the Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. Na kahit nasa isolation room siya, kahit mag-isa siya sa ospital, hindi niya naranasan o hindi niya naramdaman na mag-isa siya. Because of the presence of God through the Holy Spirit in his heart. Kaya kapag nakakaramdam po tayo ng kalungkutan o pag-iisa, alalahanin natin, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo araw-araw. Siya ay nasa puso mo. Pangatlo, the Holy Spirit assures us that we are never abandoned. Sabi ni Jesus, siya mismo yung nagsasalita dito sa verse 18, sabi niya, I will not leave you as orphans. I will come to you. Sa panahon ni Jesus, ang pagiging ulila ay nangangahulugan ng pagkawala ng proteksyon, kawala ng pagkalinga at pagkakakilanlan. So during that time, kapag wala ka ng mga magulang, kapag ulila ka na, wala nang magpuprotect sa'yo. Wala nang mangangalaga sa'yo, wala nang kakalinga sa'yo. And wala ka ng identity sa lipunan. Pati pagkakakilanlan mo, mawawala kapag ikaw ay ulila during that time. So, napakahirap maging ulila during that time. Kaya sabi ni Jesus, I will not leave you orphans. Ito'y hindi lamang pangako sa mga alagad noon, ito rin ay pangako sa bawat mananampalataya ngayon. Maraming tao ang tinatawag na, o may tinatawag na orphan spirit, hindi dahil wala silang magulang, kundi dahil pakiramdam nila ay iniwan sila, hindi sila mahal, o wala silang halaga. Ngunit, bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong katiyakan. Una, hindi tayo iniwan ni Jesus. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo iniwan ni Jesus. Ito po yung katiyakan na meron tayo. Because of the promises, of the many promises of Jesus in His Word, makatitiyak po tayo na hindi tayo iniwan ni Jesus. Pangalawa, hindi tayo pinababayaan ni Jesus. And then, hindi tayo kakalimutan ni Jesus. Yan po yung mga mahalagang katotohanan na dapat nating itanim sa ating puso't isipan. Especially, kung tayo po ay nakakaramdam na
para bang wala na tayong kasama sa mundong ito. Tandaan po natin, kahit kailan, hindi tayo iniwan ni Jesus. Hindi tayo pinabayaan. Meron ba dito na na-experience sa kanyang buhay na kahit isang araw, pinabayaan siya ng Diyos? Pinabayaan siya ni Jesus? Meron ba? No? Kahit nasabihin natin napakahirap ang buhay, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kahit nga nung panahon ng pandemya, di ba? Di naman tayo nagutom. Marami sa atin di nakapagtrabaho during that time. Nagutom ba tayo? Nagtabaan pa nga eh. So isa yun sa mga patunay na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon at syempre hindi niya tayo kakalimutan. No? Ito karaniwan sa mga bata, natatakot kapag madilim. So meron isang bata, natatakot siyang matulog kapag madilim. Tuwing gabi, ang ginagawa ng tatay niya, pumapasok doon sa kanyang kwarto at sinasabing, anak, huwag kang matakot, nandito lang ako. Siguro ganito rin sinasabi ng kanilang mga magulang sa kanilang mga anak, no? Kapag natatakot sa dilim. Anak, huwag kang matakot, nandito lang ako. Hindi man nakikita ng bata yung kanyang ama buong gabi, sapat na malaman niya na naroon ang kanyang ama upang siya ay magkaroon ng kapayapaan. Ganito rin ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin ngayon. Anak, huwag kang matakot, hindi kita iiwan. Hindi siya katulad ng mga iba na nanggo-ghost. Si Jesus, kapag sinabi niyang hindi kita iiwan, hindi ka talaga naiiwan. Maaaring iniwan ka ng tao, baka may ginost na rito, no? Maaaring nabigo ka sa iyong mga inaasahan, no? Hindi nangyari yung ina-expect mo. Maaaring dumadaan ka ngayon sa mga pagsubok. Ngunit tandaan mo ito, ang presensya ng Diyos ay hindi kailanman umaalis sa kanyang mga anak. Ang mga disciples ay natakot na maiwan, ngunit binigyan sila ng Jesus ng isang dakilang pangako. Ang Holy Spirit ay ating helper. Ang Holy Spirit ay ating permanenteng kasama. Ang Holy Spirit ay patunay na hindi tayo kailanman iniwan ni Kristo. Mga kapatid, maaaring iwan tayo ng tao. Iwan tayo ng ating mga kaibigan. Iwan tayo ng ating kapatid o mga magulang. Ngunit, hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Kaya anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, pakinggan mo ang tinig ni Jesus. Sabi niya, I will never leave you as orphans. Dahil sa Holy Spirit, tayo ay hindi kailanman nag-iisa. We are never alone. And we will never be alone. Huwag mong harapin ang buhay gamit lamang ang iyong sariling kalakasan. Sumandal tayo sa Holy Spirit. Magtiwala tayo sa kanyang presensya. Mamuhay tayo na may katiyakan na ang Diyos ay kasama mo ngayon, bukas, at magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Aming Amang mapagmahal, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa inyong banal na salita at sa nakakaaliw na pangako na hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat po sapagkat pinadala mo ang Banal Espiritu upang maging aming tagapayo, mga aliw at kasama magpakailanman. Panginoong Hesus, patawarin po kami sa mga pagkakataong umaasa kami sa aming sariling kakayahan at nakalimutan namin ang iyong Espiritu ay nananahan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami sa mga sandaling na naigang takot, pag-aalinlangan at kalungkutan sa aming mga puso. Ngayong araw muli naming pinangahawakan ang iyong pangako. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Tulungan mo kaming mamuhay araw-araw na may katiyakan ng iyong presensya ay laging sumasa amin. Turuan mo kaming umasa sa Banal Espiritu para sa karunungan, kalakasan, patnubay at kaaliwan. Dalangin namin ang mga kapatid na nakakaramdam ng kalungkutan, panghihina, pagkatakot o pag-iisa. Nawa ay maranasan nila ang kapayapaan, pag-ibig at kaaliwan na nagmumula sa iyong Banal Espiritu. Paalala mo po sa kanila na sila ay iyong minamahal
at hindi kailanman pinababayaan. Banal Espiritu, palakasin mo po kami upang mabuhay na tapat, maglingkod ng may kagalakan at sumunod ng buong puso sa iyo. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng presensya ni Kristo sa mundo na nangangailangan ng pag-asa. Sa aming pag-uwi mamaya at pagpapatuloy sa aming mga gawain, dalhin namin ang katiyakan na saan man kami naroroon, ikaw ay kasama namin. Salamat po sapagkat hindi kami kailanman nag-iisa dahil ikaw ang lagi naming kasama. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. And tunay nga na nakaka-bless ang makinig sa salita ng Panginoon. Nawa nabuksan ang ating puso, no? At nawala yung bigat na ating pinagdadaanan sa panahon na ito. At talagang pumasok sa diwa natin na hindi tayo nag-iisa sa buhay. Ang presensya ng Panginoon ay laging nandyan. Ang kailangan lang nating gawin ay kausapin siya o hanapin ang Panginoon dahil nandyan lamang siya sa buhay natin. Huwag na tayong humiling pa sa iba, huwag na natin tawagin yung mga kung sino man sa paligid natin. Sa Diyos na mismo tayo dumirekta. Kasi ang Diyos ay talagang naghihintay lamang po sa kahilingan o sa pakikipag-usap natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon matapos nating makinig ng Kanyang salita at maranasan ng Kanyang presensya at naramdaman natin ang pagmamahal niya na hindi nagmaliw noon, ngayon at magpakailanman, at ang pag-ibig na ito ay talagang mararanasan natin habang buhay kung tayo ay mas magiging malapit sa Kanya. Kaya sa pamamagitan po ng pagtugon natin sa presensyang ito ay ibabalik din natin yung pagpapala na ito sa ating Panginoon. Kung ang Diyos ay hindi nang iwan noon at magpakailanman, tayo din ay dapat hindi mang iwan sa ere sa Panginoon, no? Huwag nating kakalimutan na may Diyos na buhay. Kaya sa diwang ito ng pagsamba at pasasalamat, inaanyayahan ko na po si Ate Jenny Rose Vasquez upang pangunahan tayo sa ating offertory. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa para sa ating tithes and offering. Sabi po sa salita ng ating Panginoon sa Kawikaan 3:9-10, sabi sa 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong handog. 10, sa gayon kamaling mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Inaanyayahan ko na po ang bawat isa na tumayo upang maghandog sa ating Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat at itinataas ang iyong banal at dakilang pangalan sa mga oras na ito, O God. Tunay nga, Panginoon, ang iyong kabutihan ay higit at sapat sa aming buhay, O God. Patuloy po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyong harapan at itinataas, Panginoon, ang aming mga handog, Panginoon, ng bukal sa aming mga puso. Dalangin namin, O God, na sa offering na ito, Lord, ay makatulong ito sa iyong pagpapalaganap at pagpapalago pa ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa patuloy na biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa bawat araw. Tunay, Panginoon, na hindi ka nagbago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ay nariyan, Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin namin sa aming mga kapatiran na naghandog sa inyong
Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Ibalik mo ang pagpapala na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Ganon din, dakilang Diyos, yung mga kapatiran namin na wala pang kakayahan na makapagbigay, O God. Dalangin namin kung ano man yung sitwasyon at pinagdadaanan nila. Tulungan mo sila at samahan sa bawat araw, oras, minuto at segundo ng kanilang mga buhay. Patuloy mo rin silang pagpalain, Panginoon, at patuloy na ingatan ang kanilang mga buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa at sa patuloy na pag-sustain mo sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya karapat dapat lang, Panginoon, na ibalik ang pagpapala na nagmumula sa inyo, dakilang Diyos. Sa iyo namin maingat na ibinabalik ang walang hanggang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, maraming salamat po sa mga nagkaloob sa ating Panginoon. Naway magamit natin itong lahat para sa ikalalago pa ng ating simbahan at ikalalago pa ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ngayon dumako na po tayo sa ating acknowledge and announcement para sa susunod na linggo at syempre acknowledgement para sa mga ginamit ng Panginoon sa araw na ito. So sa araw po na ito, ginamit po sa MC, yours truly, kasama na rin po sa call to worship at sa offertory po, ang ginamit po ng Panginoon si Ate Jenny Rose Vasquez. Sa ating scripture reading naman po ay si Ate Eliza Malang, and sa announcements, yours truly. At sa susunod po na linggo, para sa ating MC, ang mga gagamitin po sa susunod na linggo ay si Sister Helen Malang, ganun din po sa call to worship. Sa ating offertory naman po, ang ating pastora Mercy Losada, at sa ating scripture reading naman po si Ate Cathy Venus, at sa announcement po si Sister Helen Malang pa rin po. Prayer meeting po every Wednesday at 8 p.m. po dito po sa church. Pwede po kayong umattend, and sa Youth Connect po every Sunday po after service. Pinangungunahan po yan ni Pastor Vlad, ni Ate Cathy para po sa mga kabataan. And Children's Sunday School po every Sunday at 3 p.m. po. Kung meron po kayong mga kakilala, mga kabataan, mga children na maaring umattend, pwede nyo rin po papuntahin. And ang ating Dawn Watch po every Saturday at 5:30 a.m. Pinapangunahan po yan ng ating mga women's. Meron pong mainit na tinapay at mainit na kape po yan. Kung nais nyo pong pumunta, punta lang po kayo dito sa church. And for our birthday celebrants po, palakpakan po natin sa July 9 as si Pastora Jenny Taton. At July 9 pa rin po si Sister Ruth Nadayaw. Sa July 12, abangan po natin si Sister Rose Asas. At sa July 13, wag na yan, Pastor. Si Eliza Fernandez. Magpapakain ka ba? Sa July 23 po, si Kuya Giovanni Galito. Uuwi po ba siya, Tileng? Sa July 29, Micaela of Merga. Ayan na, ang dami nila. July 29, Sister Helen Corbin. Mukhang busog ang July natin ngayon. Ang dami nilang magpapakain. So, wag kayong uuwi sa susunod na. Sa last Sunday yata silang magpapakain. Tama po ba? Okay po. At para sa atin naman po, yan lang po ang ating announcement and acknowledgement for this day. And dumako na po tayo sa ating communion service. Mga kapatid, pagkatapos po nating marinig ang salita ng Diyos at ang pangako ni Kristo na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iniwan, tayo ngayon ay muling lumapit sa kanyang hapag na may pagpapakumbaba, pasasalamat at pananampalataya. So ang banal na hapunan po ay paalala sa atin ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang tayo ay naghahanda, suriin po natin ang ating mga puso at magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko na po si Pastor Rapi Malang upang pangunahan po tayo sa ating communion service. Tuwing tayo po ay nagdiriwang ng banal na hapunan o Holy Communion, hindi lamang natin inaalala ang kamatayan ni Kristo. Inaalala rin natin ang kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan.
ang Jesus na namatay sa krus ay siya ring Jesus na nabuhay na muli at nagbigay ng banal na Espiritu upang manatili sa atin magpakailanman. Sa John chapter 14, naghahanda si Jesus para sa kanyang pag-alis, ngunit tiniyak niya sa kanyang mga alagad na sabi niya, I will never leave you o I will not leave you as orphans. Ang communion ay isang paalala ng pag-ibig ni Kristo ay hindi nagtapos doon sa krus. Ito ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang presensya sa ating buhay. So the bread reminds us of Christ's sacrifice. Sabi niya sa Luke 22 verse 19, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Ang tinapay ay nagpapaalala sa atin ng katawan ni Kristo na binigay para sa ating kaligtasan. Inalay niya para sa ating kaligtasan. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin yung pag-alala sa mga mahal natin sa buhay. Kaya may mga pictures tayo na nakalagay sa ating mga walls, even yung mga namayapa na. No? May mga pictures tayo, may mga reunions, at may mga celebrations upang hindi natin sila makalimutan. Natatandaan ko nga sa probinsya, every year, yung mga namatay naming, yung mga namatay na kapatid, ang tawag nila doon ay paalala. So, taon-taon yan, merong paalala. No? So, ginagawa yon upang alalahanin yung mga namayapang, mga namatay na mahal sa buhay. No? So, dito sa communion, ito ay higit pa sa simpleng pag-alala. Ito ay paggunita sa pinakadakilang sakripisyo na ginawa para sa atin ng Panginoong Hesus. Si Jesus ang kusang nagdusa o siya ay kusang nagdusa at namatay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at bagong buhay. Ang bawat piraso ng tinapay ay nagpapaalala sa atin na tayo ay minahal ng lubos ng Diyos. Sabi sa John 3:16, diba? Familiar na familiar tayo dito sa verse ito. For God so loved the world that He gave His Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, mula po sa mga talatang yan, tanungin po natin yung ating sarili. This is a reflection question. Mag-reflect po tayo dito. Pinahalagahan ko ba ang sakripisyo ni Kristo sa aking araw-araw na pamumuhay? The bread reminds us of Christ's sacrifice. The cup reminds us of Christ's covenant. So kung tinapay nagpapaalala sa atin ng sakripisyo ni Jesus, doon naman sa saro, sa juice, pinapaalala naman sa atin yung covenant o yung pangako o yung tipan ni Kristo sa atin. Ang saro ay sumasagisag sa dugo ni Kristo na nagtatag ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa ating kultura, ang isang pangako ay sagrado. Pero ngayon, hindi na ganoon. Maraming nangangako na napapako. Pero noong unang panahon, ang pangako ay sagrado. Yung tinatawag na covenant, contract. So, kapag pumasok ka sa isang kontrata, dapat yan ay pangangatawanan mo. Gagampanan mo kung ano man yung naka-stipulate doon sa contract. At kapag ikaw ay pumirma sa isang kontrata, kapag hindi mo ginampanan yan, pwede kang kasuhan. Breach of contract. Hindi ka tumupad doon sa inyong mga kasunduan. So, ang pangako ay isang sagrado. Ngunit, ang mga pangako ng tao, kagaya ng binabanggit ko kanina, minsan nabibigo. Ang pangako ni Kristo ay hindi kailanman nabigo dahil ito ay tinatakan niya ng kanyang sariling dugo. So, ang pinangselyo po doon sa covenant ay dugo mismo ni Kristo. So, yung tipan between us and God, ang seal po noon ay dugo ni Kristo. So, again, reflection question, nabubuhay ba ako bilang isang taong tunay na pinatawad at tinanggap ng Diyos? Pagbulayan po natin yung mga tanong na yan. Pangatlo,
the Holy Spirit reminds us of Christ's continuing presence. John 14, I will not leave you as orphans. Ang communion ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan, ito rin ay celebration ng kasalukuyang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Maaaring hindi natin nakikita si Jesus ng physical, ngunit hindi niya tayo iniwan. Ang Banal na Espiritu ang patuloy nagpapaalala ng kanyang pag-ibig, kapatawaran, at presensya. So kapag tayo nanghihina, siya ang nagpapalakas. Kapag tayo natatakot, siya nagbibigay ng kapayapaan. Kapag tayo naliligaw, siyang gumagabay sa atin upang makabalik tayo doon sa tamang landas. Habang tayo nakikibahagi sa communion, pinapaalala sa atin ang ating Panginoon ay buhay at kasama natin. Again, reflection question, nararanasan ko ba ang patuloy na presensya ng Panginoon sa aking buhay? May isang bata, natatakot siya habang nasa ospital dahil kailangan siyang operahan. Pero wala si Marco. No? Si Marco, nung na-ospital at na-operahan, hindi man kinakitaan ng takot. Matapang na bata yan eh. No? Kahit nabibiyakin yung tiyan niya, hindi man lang natakot. No? So kasi, sabi niya, kasama niya si Jesus. No? So kaya hindi siya natatakot. No? Pero itong batang ito, hindi siya katulad ni Marco. No? Natatakot siya habang nasa ospital dahil kailangan siyang operahan. Ngunit, nung makita niya yung tatay niya na nakahawak sa kanyang kamay, bago siya dalhin sa operating room, tumigil siya sa pag-iyak. Nawala yung kanyang takot. Hindi dahil nawala yung problema, kundi dahil alam niya na hindi siya nag-iisa. Mga kapatid, habang tayo lumalapit sa hapag ng Panginoon, alalahanin natin, the bread reminds us of Christ's sacrifice. Sa pagdampot natin ng tinapay, alalahanin natin yung sakripisyo ng Panginoon Jesus para sa atin, para sa ating kaligtasan. At sa pagkuha natin ng saro, ng juice, nagsisimbolo sa kanyang dugo, alalahanin natin yung covenant natin sa Diyos na sinelyuhan ng dugo ni Jesus. And then, the Holy Spirit reminds us of Christ's continuing presence. Maraming pagsubok sa ating buhay ngayon, ngunit ang mensahe ng communion ay malinaw. Hindi tayo iniwan ni Kristo. Siya ay namatay para sa atin, nabuhay para sa atin, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, siya ay nananatiling kasama natin. So bago tayo makibahagi sa tinapay at doon sa saro, maglaan tayo ng ilang sandali upang siya sa atin ang ating mga puso. So at this point in time, karoon po tayo ng silent moment. Tanungin natin ang ating sarili, examine natin ang ating puso, meron bang kasalanan na dapat kong i-confess? Una, meron bang kasalanan na dapat kong i-confess? Pangalawa, meron bang kapatid na dapat kong patawarin? Pangatlo, meron bang bahagi sa aking buhay na kailangan kong muling isuko sa Panginoon? No? So sa ating moment of silence, alalahanin natin mga question na ito. Kung merong kasalanan, dapat i-confess natin bago tayo makibahagi sa communion. Kung meron tayong dapat patawarin, patawarin natin. At kung meron mang bahagi na dapat nating muling isuko sa Panginoon, this is the moment, isuko natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa kanyang hapag na may pagpapakumbaba, pasasalamat at pananampalataya. Pangako niya, I will not leave you as orphans, I will come to you. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal at banal na Ama sa langit, kami po'y lumalapit sa iyong banal na hapag na may pagpapakumbaba at pasasalamat. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig na iyong pinakita sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat sa kanyang katawan na binigay para sa amin at sa kanyang dugo na dumanak upang kami ay magkaroon ng kapatawaran, bagong buhay, at walang hanggang pag-asa. Panginoon, habang kami po ay naghahanda na makibahagi sa Holy Communion, sinisiyasat namin ang aming mga puso sa iyong harapan. Kung may anumang kasalanan, pagmamataas, kapaitan o pagsuway sa aming buhay, patawarin mo kami at linisin mo kami.
Tulungan mo kaming lumapit ng may tapat na pananampalataya at may pusong handang sumunod sa iyo. Banal na Espiritu, paalalahanan mo kami ngayon na hindi kami iniwan ng aming Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming tagapag-aliw, tagapayo at kasama sa bawat panahon ng aming buhay. Habang kami nakakibahagi sa banal na hapunan, naway maranasan naming muli ang iyong presensya, kapayapaan at biyaya. Pagkaisahin mo ang iyong iglesia sa pag-ibig, pagpapatawad at pananampalataya. Tulungan mo kaming mamuhay bilang mga taong tunay na binago ng krus ni Kristo at pinananahanan ng iyong Espiritu. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalwalhatian ay aming binabalik sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen. Amen. Ngayon po ay pwede tayong tumayo at kumuha ng tinapay at ng juice at mamaya sabay-sabay po natin kakainin at inumin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanula, ay dumapuntang tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo.
Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain ka ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, sabayan po natin itong kantang ito. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, my trembling soul heard the Savior calling. There he died that I may know grace and peace abounding. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river.
Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos at Ama, maraming salamat po sa iyong banal na presensya na aming naranasan sa aming pagsamba ngayong araw. Salamat sa iyong salita nagpaalala sa amin na hindi mo kami kailanman iiwan o pababayaan. Salamat sa kaloob na banal Espiritu na aming tagapayo, mga aliw at kasama sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, habang kami po ay aalis sa lugar na ito, dalangin naming samahan mo kami ng iyong presensya. Naway ang mga katotohanang aming napakinggan ay manatili sa aming mga puso at magbunga ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Dalangin namin ang bawat pamilya, bawat tahanan at bawat kapatid na narito, maging ang mga hindi po namin nakasama sa araw na ito. Pagkalooban po kami ng iyong kapayapaan sa gitna ng aming mga pagsubok. Bigyan niyo po kami ng karunungan sa aming mga pagpapasya at ng iyong kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Paalalahanan po kami na anuman ang aming harapin sa linggong ito, hindi kami nag-iisa sapagkat ikaw ay kasama namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo ang aming simbahan, ang aming mga leaders, ang aming mga ministries, at ang aming testimony sa komunidad na ito. Gamitin mo kami upang maipahayag ang pag-ibig at pag-asa ni Kristo sa iba. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Naway sumaatin ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig na Diyos Ama, at ang pakikisama ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen.